Hindi ko na, hindi ko nga. Pampangkat. Okay. Sizes before that, of course, do not forget. So before the conduct of my procedure, I have performed hand hygiene, wear PPEs if needed, and of course, you have to check for the patient's or the doctor's order, the chart of the patient to check for the restriction of your patient. And I will now greet and introduce myself to my patient. Good afternoon. May I know your name po, ma'am? Ma'am Christine. Today I will be your caregiver and I will perform passive range of motion. Will that be okay with you, ma'am? Okay, so let me know, ma'am, if you feel any pain or discomfort, okay? Okay, so ganun po ang gagawin. Siyempre, sasabihin ang procedure na gagawin sa pasyente and you always have to let your patient know na it's okay kung sasabihin nila kung mayroong masakit sa kanila para po makapagpahinga siya. Para tumigil at makapagpahinga siya. Okay, exercises. Exercises, we'll start with flexion. So, kapag flexion, so you can do this up to 5 repetitions. Okay, so flexion of the neck. 1, 2, 3, 4, 5. So, kapag flexion, nililitan yung angle. So, flexion, and then extension. Diba, ang bait ng pasyente ko, siya talaga yung gumagalaw na ganyan. Okay. Hyperextension. Paano naman po yung hyperextension? So, turn your patient's head sidewards. Ano gagalaw na, madam? So, hyperextension. Hyperextension. 3, 4, 5. So, pwede rin gawin sa kabilang side. Hyperextension also. Okay, next is lateral flexion. Lateral flexion naman, then your patient's head sideways again. 1, 2, 3, 4, 5. Tinitingnan ninyo. Ma'am, sunod-sunod, ma'am. Alin, ayun. Lateral flexion, ganyan. 1, 2, Left and right. 3, 4, 5. Lateral flexion po. Lateral flexion. Next is neck rotation. Madam? Neck rotation lang, no? Paikot lang. Hindi ko naman iikot na tayo yung pala. Gusto niyo, neck rotation. Ayan. Relax mo lang. Okay. Masarap. Okay. Dapat wala ako Pwede na. gawin hanggang 5 repetitions. Eh. Naman medyo nahihilo ng pasyente. Baba ko, no? Madam. Baba ko tayo. Sige. Okay. So, shoulder exercises naman po tayo. So, now, ma'am, I will do passive range of motion exercises on your shoulder, elbow, and wrist. Okay? So, shoulder, starting with the shoulder. Flexion. Extension. Flexion. Extension. 3, 4, 5. Okay? Abduction and adduction. So, kapag abduction away from the midline. Abduction. Abduction. 2, 3, 4, 5. Adduction. ADD. ADD towards the midline. 1, 2, Abduction, adduction. 3, 4, 5. Abduction, palabas. Adduction, paloob. Now, internal rotation and external rotation. Internal rotation, so sa shoulder pa rin po ito. Internal rotation, external rotation, external rotation. Internal rotation, external rotation.
3, 4, 5. Okay? Sa elbow naman po tayo. So, elbow, flexion of the elbow. Flexion, extension. Okay? Flexion, extension. Or 5. Wrist tayo. So, wrist po. Flexion, extension. Flexion, extension. 2, 3, 4, 5. Flexion, extension. Flexion, extension. Hyperextension. Hyperextension. Okay. 4, 5. This is hyperextension. Okay, so pwede ito natin gawin. Rotation. Pag ginagawa naman, nagsasalita kami nun. Yes, of course. Pwede rin po yung circumduction, kung kaya pong umupo ng pasyente, yung kamay, iba yun. Circumduction. Pero pag hyperextension yan, pag ganyan. Yan. Yan yung hyperextension. Kasi flexion, extension, hyperextension. Sa likod siya, hyperextension. You place your, position yourself at the back of the patient. Hila, yung kamay niya. Yung palm facing upward, supination, pronation. Supination, pronation. Supination, pronation. Supination, pronation. Okay? Knee and sa paa. Yan. So, sa ano tayo? Hip, knee, and sa paa. Okay. So, let's do flexion and extension of the hip. So, support lang. Hawak sa knee and sa nakikita? Malinaw? Okay. So, flexion, extension. Flexion, extension. So, makikita mo naman, like for example, ang pasyente mo hindi nakakapagsalita, pero nakikita mo medyo ingis-ngis siya, medyo nangingiwi. Diba? So, wag dahan-dahan lang po, and wag lang po hanggang dun sa may restriction. So, medyo maano mo naman kung saan na yung, pag nasasaktan siya. Okay. So, flexion, extension. Flexion, extension. 3, 4, 5. Okay. Adduction and abduction. So, abduction away from the midline. Abduction. 1, 2, 3, 4, 5. Adduction towards the midline. 2, 3, 4, 5. Internal rotation and external rotation. Flex lang natin ang konti. So, internal rotation, external rotation. Internal rotation, external rotation. And, pwede yung igot, rotation. Pwede rin, pag ganyan, internal rotation, external rotation. Internal rotation, external rotation. Kung nandito kayo po, pasyente ko, madam. Internal rotation, external rotation. Okay? So, saan pa? So, pwede rin dito sa, on the, dito, knee. Extension, the knee. Extension, flexion, extension. Sa paa, inversion and eversion. Inversion, papunta pa loob. Inversion, eversion. Inversion, eversion. Inversion, eversion. Dorsiflexion. Dorsiflexion po,
Alam niyo yung pag nag-crabs ka, napulikat ka, di ba ginaganyan? Ang tawag po dito, dorsiflexion. Dorsiflexion, plantar flexion. Dorsiflexion, plantar flexion. O, kung dito kayo kung pasyente ko, madam. External rotation, external rotation. Okay? So, saan pa? So, pwede rin dito sa, on the, dito, knee. Extension, the knee. Extension, flexion, extension. Sa paa, inversion and eversion, inversion, papunta pa loob. Inversion, eversion, inversion, eversion, inversion, eversion. Dorsiflexion. Dorsiflexion po, alam niyo yung pag nag-crabs ka, napulikat ka, di ba ginaganyan? Ang tawag po dito, dorsiflexion. Dorsiflexion, plantar flexion. Dorsiflexion, plantar flexion. Supine position. S-U-P-I-N-E. Supine. Supine. Kapag sinabi natin supine, ganyan. Yan ang supine. So, nakahiga na diretso ang pasyente. So, syempre, nangangalay naman siya, wala siyang unan, lagyan natin ng unan. So, ma'am, I will place pillow under your neck. So, make sure hanggang sa may elbow. Ayun, shoulder. Shoulder. Sensya na. Hanggang sa may shoulder. And, ang sabi ng therapy, so magandang ano daw po, no, sa pillow, kapag nakahiga ka, dapat napapasok yung fist mo dito. Measure. Kasi sobrang taas yan, nakaganyan ka, di ba? Nakaganyan. Kung sobrang baba, pwede nakaganyan. So, hindi naman yung sobrang taas ng pillow, nakaganyan. So, pwede po kasi magkaroon ng contracture sa neck ang pasyente kung nakaganyan, lagi na lang siya mahiyain. Diba? Kung naman na nakaganyan, baka naman very proud na siya kapag malaki na. Magkakaroon, naninigas yung dito niya. Kaya dapat, yung tama lang. So, saan pa po tayo pwedeng maglagay ng pillow? Bago iwanan ng pasyente, do not forget to raise your side rails. Maglalagay tayo ng pillow under the feet of your patient para po maiwasan, di ba nagkakaroon ng, what they call this, pwede po magkaroon ng pressure source ito sa bony prominent areas, ayan. Dahil ang pasyente hindi niya abot ang footboard. O, hindi umaabot doon, di ba? Kung laging nakaganyan ang pasyente, so pwede siyang magkaroon ng tinatawag nating foot drop. Magkakaroon ng contraction dito, titigas ito, nakaganyan na lang siya. Baka pag galing ng pasyente, magiging parang balerina na lang siya, nakatiptoe na lang siya lagi. No? Saan? Maglagay ka ng pillow, kasi hindi niya abot. Lagay ka ng pillow dito para naka-dorsiflex naman siya. No? So every hour or so, 2 hours, tapos tanggalin mo. Kasi hindi naman pwede nakaganyan lagi siya. Magkakaroon din ng contractures dito. Kasi nga tandaan, ginagawa mo ito sa mga pasyenteng bedridden, hindi na masyado nakakagalaw-galaw. No? Paano naman? Kung sobrang tangkad ng pasyente mo, sumasagad dito. So, pwede mong tanggalin ito. Yung footboard. Okay? Saan pa pwede maglagay? Next position is, bago tayo mag-prone position, gagawin ko na ang mga side lying position. Side lying position, Sims position, and dorsal ay lateral recumbent. Halos pareho lang din naman ito, meron lang slight difference. So pareho itong nakatagilid. Pareho nakaside. Side lying position. First is the lateral recumbent position. Lateral recumbent, parang recovery position. So tandaan, lahat ng nasa iyo, mahaba lagi. Kamay, tataas. Isang kamay, cross. And kapag lateral recumbent, tanggalin ko na ito madam para kita nila. Lateral recumbent, yung isa niyang paa, i-cross. And at the count of 3, ma'am, I will turn you sideways. Okay? 1, 2, 3. Lateral recumbent, maglagay ng pillow at the back of your patient para lang po ma-prevent na mag-roll siya ulit pabalik. And you can put pillow din. Pasensya na, kulang ang mga pillow natin. Pillow doon. Pillow po dito para ma-prevent natin. Pwede magkaroon ng pressure source dito, di ba? Tumatama ang kanyang mga And pwede din dito. Pillow.
That is lateral recumbent. Ano ay kaibahan ng Sims position? Sims position, kung na kinross ko ang paa, sa Sims position, i-flex ang paa. Para recovery position. And then turn your patient sideways. Pillow, pillow, pillow. Para pag... Hindi now? So this is Sims position. Pareho lang silang side lying position. Meron ding sim prone position. Mas nakaganyan, halos padapa na po yun kapag sim prone position. Okay, sige na. Bakit? Next! Prone position, nakadapa. Paano tayo nagdadapa ng pasyente? Paano? So, okay. So, prone position, bago po yun, ilalagay muna natin ang pasyente at the edge of the bed, palapit sa'yo. Okay, so ma'am, I will put you on the edge of the bed. Okay, so i-cross ang kanyang mga kamay para walang maiiwan. So, hindi naman natin siya pwedeng i-drag lang na gano'n. Di ba, tandaan natin, hindi po tayo dinadrag, no? Kasi iniwasan natin ang friction. So, hanggat maaari, inaangat natin kung kaya. So, syempre, hindi naman maaangat bisanan. So, i-divide mo sa tatlo ang kanyang katawan. So, pwedeng dito muna sa bandang head. Gusto mo nakakunti na kadam? O, kunwari, ulo. Ayan, dito. And then, sa may gitna, trunk. Okay. Na-move ko na dito. Ayan, sa mandang pa. Ayan, very good. Aking pasyente, mukhang konti. Parang nag-gym si Ma'am. Di ba? Totoo. Hindi ka naka-face mask pa naman. And then, itataas ko po ang side rails. Kasi lilipat ako sa kabila. Okay, doon na lang sa kabila. Si Norma kasi hindi Wow. tayo pwede. Kakalimutan ko itaas ang side rails. Okay? Isang kamay, isisiksik ko dito. Yung isang kamay, itataas ko. Hanggat maaari po, hindi tayo nagtutulak ng pasyente. Kasi medyo wala tayong control doon. Makapagtulak mo ganyan, dire-diretso siya doon, mahirapan ka maghabol sa pasyente. Okay? So as much as possible, ang ano po natin sa pasyente, we always pull towards us. Kaya lagi tinataas natin ang mga side rails kasi po, ang katawan natin acts as a barrier. No? Na kinross ko ang paa, sa Sims position, i-flex ang paa. Para recovery position. And then turn your patient sideways. Pillow, pillow, pillow. Para pag... Hindi now? So this is Sims position. Pareho lang silang side lying position. Meron ding sim prone position. Mas nakaganyan, halos padapa na po yun kapag sim prone position. Okay, sige na. Bakit? Next! Prone position, nakadapa. Paano tayo nagdadapa ng pasyente? Paano? So, okay. So, prone position, bago po yun, ilalagay muna natin ang pasyente at the edge of the bed, palapit sa'yo. Okay, so ma'am, I will put you on the edge of the bed. Okay, so i-cross ang kanyang mga kamay para walang maiiwan. So, hindi naman natin siya pwedeng i-drag lang na gano'n. Di ba, tandaan natin, hindi po tayo dinadrag, no? Kasi iniwasan natin ang friction. So, hanggat maaari, inaangat natin kung kaya. So, syempre, hindi naman maaangat bisanan. So, i-divide mo sa tatlo ang kanyang katawan. So, pwedeng dito muna sa bandang head. Gusto mo nakakunti na kadam? O, kunwari, ulo. Ayan, dito. And then, sa may gitna, trunk. Okay. Na-move ko na dito. Ayan, sa mandang pa. Ayan, very good. Aking pasyente, mukhang konti. Parang nag-gym si Ma'am. Di ba? Totoo. Hindi ka naka-face mask pa naman. And then, itataas ko po ang side rails. Kasi lilipat ako sa kabila. Okay, doon na lang sa kabila. Si Norma kasi hindi Wow. tayo pwede. Kakalimutan ko itaas ang side rails. Okay? Isang kamay, isisiksik ko dito. Yung isang kamay, itataas ko. Hanggat maaari po, hindi tayo nagtutulak ng pasyente. Kasi medyo wala tayong control doon. Makapagtulak mo ganyan, dire-diretso siya doon, mahirapan ka maghabol sa pasyente. Okay? So as much as possible, ang ano po natin sa pasyente, we always pull towards us. Kaya lagi tinataas natin ang mga side rails kasi po, ang katawan natin acts as a barrier. No? Kasan po, no, na aksidente ang pasyente. Okay? So sinisip ko na po dito.
Okay, dadapa ako ng pasyente. Dahil medyo hirap ako, pwede kang gumanyan. Kung medyo malayo, no? So, kung nalabot ko. Ha? At ang to 3, dadapa ko po kayo na, madam. Okay, 1, 2, 3. Kaya siniksin, yung tayong kamay kasi para hindi mahipit. Yan yung pasyente ko. Paano hindi mo Ayan. Tapos yung isang kamay, ayusin na lang. And yung ulo, dapat po isa-side. Kasi kung nakasubsob ang pasyente, hindi siya makakahinga. Okay? So that is how you put on prone position. Kailan po natin nilalagay sa prone position ang pasyente? When you do back massages. No? Pwede maglagay ng pillow sa ilalim ng paa also to prevent. Okay? Pabalik naman. O, 2 hours na, nangali na ang pasyente na kaganyan. Babalik ulit sa supine position, same thing. Pabaliktad lang din. Okay? Supine position ka na, madam. Ikaw na mag-isa. Kaya na. Ningal ako. Okay, sana kanya ng mga pasyente na okay. Higa. Ayun na, bago kayo na. Dorsal recumbent. Paano po ang dorsal recumbent position? Ay, madam, ha? Dorsal recumbent. Ito po, i-flex. Pareho ang paa. At saka ilalala. Sorry, nakalala. Nakaano ka naman? Ilalala. Hindi po nanganganak yan. Iba pa yan. So, kailan po natin nilalagay sa dorsal recumbent position ng pasyente? Kapag sa babae, when you perform perineal care, nililis ng kanyang genitalia. Kapag maglalagay ng bedpan, lalagay ng diaper, tatanggalin ng diaper, no? Catheter insertion, catheter removal sa mga babae. This is dorsal recumbent position. So, mas nakalalak pa yan. So, yung sa nanganganak po, lithotomy ang tawag doon. Mas nakataas yung paa nun kasi merong bakal yun. Kung saan, yung stirrups, yung bed na yun, may bakal. Dorsal recumbent position. Okay na? Dorsal recumbent. Next! Fowler's position. Ang dami. Isa pa niyan. Anong oras na? 3:30. Eh, yan eh. Dapat pakainin ninyo. Napagod. Ayaw mga. Tingnan natin ano ang maangat. Okay. Edward, ay sa ano. Oo. So, kapag sa ulo, that is, ito po, kapag 15 to 30 degrees, that is what you call Mama, ako na lang mag-iikot. this Napagod ka na. So, semi-Fowler's position po ang tawag. No? Semi-Fowler's. Semi-Fowler's, 15 hanggang 30 degrees. Semi-Fowler's. 30 to 45 degrees. That is Fowler's position. 45 to 90 degrees. See? Aray, okay. So kapag yung nakaangat pa, yung parang nakaupo na, high Fowler's na po ang tawag doon. No? High Fowler's. Semi-Fowler's. High Fowler's. Kailan naman po natin nilalagay sa Fowler's position ng pasyente natin? Semi-high or Fowler's position? Kapag kakain, of course, when you feed your patient. Papainom ng oral medication. Manonood daw ng TV, pwede. Nangalay na. Gusto niya manood siya nakaganyan. Okay. Kailan pa? Magkikipagkwentuhan na may bisita. Gusto niya. Ano pa? Oral care. Kapag ito toothbrush ang pasyente, so dapat, kasi may tubig yun, so dapat nakaangat po. No? So, Fowler's position. Balik na. O kaya yun, kapag nahihirapang huminga, your patient is complaining of difficulty of breathing, no? Nahihilo. Yan. Next. Trendelenburg position. Trendelenburg. Tren. T-R-E-N. D-E-L-E-N-B-U-R-G. Trendelenburg. Nakaangat ang paa. So, kailan naman natin nilalagay sa ganitong posisyon ng pasyente natin? Kapag mababa ang BP. Para yung dugo, mas mabilis bumalik sa puso. No? Hilo ang pasyente. Yan.
transferring ang pasyente. Wala na ba akong nakalimutan? Bed to chair, to wheelchair, pahingin nga po isang upuan. Transferring. Mahirap. Paabot po yung kulay blue na yan. Ang transfer belt. Pin belt. Tawag dito. Okay. So, ang pasyente, uupo natin. Nakaupo. So, transfer po natin ang pasyente from bed. Pwede naman. Masyado lang malaki yan. Bed to chair, bed to wheelchair, bed to commode. Ano yung commode? Yung merong arenola. Ayun, sir. Yan. No? Chair. So, in short, iuupo natin ang pasyente from bed. No? When we transfer a patient from bed to wheelchair, make sure lang na nakalock pareho ang wheels. May wheels po ang wheelchair, may wheels ang hospital bed. So, make sure na nakalock pa ang mga wheels. Kung hindi, baka maghabulan kayo, no? Wheelchair. Okay? So, for safety po yun, no? Okay, so before that, syempre, iupo muna natin ang pasyente. Okay? So, do not forget, sa bawat pong procedure na gagawin, you always have to let your patient know. Sabihin natin, parang kahit paano, nagpo-cooperation. Kasi pasyente magising naman, hindi lang siya masyado nakakita. Oo, ba't Okay? nung ko? Ma'am, I will transfer you to the chair. So, tandaan, ang upuan dapat laging what do you call this? Parallel to the bed. Ganyan. Hindi ganyan. Parallel lagi sa bed. No? Okay. Ma'am, uupo-upo kayo, no? Bago ko kayo transfer sa bed. Ma'am, hawak po kayo sa akin. Pahawak sa pasyente. Ilagay ang isang kamay sa ilalim ng kanyang ulo. And yung isa at the back of the knees. Okay? Ma'am, at the count of 3, upo po kayo, ha? 1, 2, 3. Angat ang ulo, sabay baba sa paa. Okay? 1, 2, 3. Okay? Tanda, huwag muna basta bibitawan. Kasi meron tendency pwedeng mahilo. Lalo na kapag matagal na nakahiga ang pasyente, biglang angat, pwede siyang mahilo. Hawakan muna para kung mahilo siya, hindi siya matutuba, hindi siya mauuntok. Okay? So, hayaan din na inangle ang kanyang mga paa sa bed to promote circulation. Ma'am, are you okay? Hindi po kayo nahihilo? Okay, ma'am. Kung okay na po kayo, transfer po kayo dito sa use a transfer belt. Kung wala pong ganito, pwedeng draw sheet. Ano yung draw sheet? Mamaya. Malalaman nyo. Yung suspense pa. Use transfer belt. Mag-welding ka kanyan, Tim. Safety. Kunwari na lang, na-adjust ko. Dapat po, snug fit, no? Yung naka-fit. Sexy itong, kayo, pasyente ko. Dapat, kunwari, yung fit sa kanya, no? Okay. Ma'am, the count of 3, transfer ko po kayo sa upuan. So, dito po, mga caregivers, students, do not forget to use proper body mechanics. When we lift, dapat po medyo nakabend ang ating mga knees, no? Mga tuhod, medyo nakabend. And tandaan po natin, you have to respect your limitations. Huwag nyo po i-attempt or try buhatin kung alam niyo hindi nyo kaya buhatin. Okay? No? Kasi po, pwede kayong ma-aksidente, pwede ka masaktan, at pwede masaktan ang pasyente. Okay? Else, and yun po, no? Yung isang paa, dapat po medyo ibukang paa, medyo slightly bent ang inyong mga knees. Yung isang paa nakaharap po sa gitna ng mga paa ng pasyente. Yung isa nakaharap kung saan ang upuan. Okay? Yan. Sa paa nasa gitna ng pasyente, nakaharap sa kanya yung isang paa nakaharap sa upuan. Okay, ma'am, at the count of 3, ililipat ko po kayo sa, hawak po kayo sa akin, ma'am. Okay, the count of 3 na, ma'am. 1, 2, 3. Kaya pala, mami. Ayun, lakas. Okay, so kapag ibabalik, ganun din.